Bingo Plus Panalo! Eto na, diba? Kasabay ng pagbuhos ng ulan na magbuhos din tayo ng biyaya para sa ating pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Kaya ngayong araw na ito, wala kayo pwedeng gawin kundi titigan lamang at pakinggan ang aming mga sasabihing lucky card para makuha ninyo ang 500 pesos na premyo na mamaya natin ipamimigay yan sa programa ni Kuya Chico. Andiyan na ba si Kuya Chico? Yes! Diba? Natapos na siya na magliwaliw sa tulay ng pangarap. Hindi diba? naman sa Siargao nagpunta. Hindi ba? Sa Siquijor. Siquijor. Oo. May mga pangarap din naman dyan. Oo, yung mga diba? lumilipad na pangarap. Hoy! Bakit? Ang pangarap natin, di ba inaabot natin? Yes. Aabutin mo ba kung mababa lang yan? Lilipad yan. Mataas, lilipad yan, gumaganon yon. Yung ibang pangarap ko, baba lang ng hindi nga makalipad. Yung ibang pangarap mo, niluluhuran mo kasi kailangan mo itong ipagdasal. Yung ibang pangarap ko, hindi nga makalipad di ba? Pero, para minsan, pawisan pa. bird pa rin to. Hindi kasi gusto mo magkaroon ng ano ba tawag doon sa bird yung kulay gray? Maya? Hindi. Ano? Ibong Adarna? Basta angry pa rin yung bird na yon. Angry bird? Shot mo na ate ko. Eto na ang bola. Isushoot na natin yan. Sa ating Pinoy drop ball, ayan na. Lumaglag na ang lucky... Ay, umalis. Lalaking pinag-uusapan sa nag-fall sa lalaki. O, diba? Ang lucky card para sa programang Baklitas ay Jack of Spades. Ulitin ko lang din, ang aming lucky card ay Jack of Spades. Ayan, wala kayong mapwedeng gawin kung itandaan lamang itong maingay. Dahil mamayang gabi magpapaikot si Kuya Chico ng ruleta kung saan nandun ang aming mga programa. Kung sakaling matapat sa programang Baklitas, kailangan yung masabi ang lucky card na Jack of Spades para makuha nyo ang 500 pesos na premyo on air. Plus kung kayo ang suswertihin na mapili online, additional 500 pesos yan for a total of 1,000 pesos. Ganun lang kasimple, ganun lang kadali, hindi ba? Kaya nga naman mga pangga, diba? Dito na po natatapos ang ating pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Bye, Bing Bing! Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Yan! Isang magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. At syempre, ayan, kanina nagbabati na rin ako ng mga tao. Nakalimutan ko batiin yung kuya ko. Happy birthday, Roger Artie. Birthday niya. Kay Ma'am Rachel Tana. Yes! Anak ng ating inang Reyna. Diba? Na si Ma'am Rebecca C. Ayan. Ma'am Rachel, happy birthday. Si Ma'am Rachel yung kasama ni Ma'am Becca lately, no? Hindi, si Ma'am Regina si Ma'am Regina. Oo nga pala. Pagbalik ko yung pangalan. So, Ma'am Rachel Tan, happy birthday to you. Ayan, may God continue to bless you. And alam mo yun, ibigay niya yung kahilingan ng puso mo. Yes. Diba? Ma'am Rachel, panomo ka na. Ayan. Diba? Pa-Clara Olay ka na. Diba? Paggalawin mo naman ang baso. Ay, happy birthday po. Yan. Pero Mare, eto over the weekend ay pinag-uusapan nga, Mare. Anak na Barba, sino alin? Bakit? Dahil si Isnir umaming naging social climber. Oo. Hindi itinanggi ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 3rd Big Placer na si Isnir Ranolio na isa raw talaga siyang social climber. Ang social climber ay isang term, Mare, na ikinakabit sa mga taong sabik makakuha ng atensyon ng mas mataas na estado sa lipunan. Sa latest episode, Mare, ni Kuya Oji, si Oji Diaz Inspired, noong Sabado, Mare, July 26, ay ibinahagi ni Isnir kung papaano siya or papaano niya pinangasiwaan noon ang sarili niyang pera. Kasi, Mare, kung matatandaan mo, few months ago, na-open nga ni Isnir sa PBB, na nagkaroon siya ng utang. Which is, Mare, 7-digit, ate ko. So, milyon. Milyon. Oo, 7 digits. Kasi di ba, Mare, meron siyang na-open na nagre-rent siya ng 75,000 per month sa isang kondo. Pero, pinabulaanan niya ni Isnir na
Nagre-rent siya doon dahil... Ang 75,000 per that's month. That's 900,000 per year. Oo. Kung kwentahin mo, di ba? Tama. Mara, nakakaloka dito, pinabulaanan niya na gano'n na siya kayaman. Oo. Sabi nga niya, nagkamali siya, na mismanage niya yung paghawak ng pera niya. Kasi nga naman, Mare, may mga props daw siya dun sa production niya dati, kung saan, di ba, ginagawa nila yung ano niya. Yung parang serye-serye. Oo. Which is nakita naman natin, Mare, na ang talagang... ganda ng kinalabasan. Oo. Yung serye-serye niya na parang pelikula. Oo, diba? Oo. Na doon nakilala sila Brent Manalo, diba? Sila Sean. Ano ba ngayon apelido nun ni Sean? Yung collab team niya, Mendes. Sean the Magic. I love it when you call me Senyorit. Yun ba yun? Hindi. Sean Mendes yun. Grabe kayo. Pero yun na nga, Mare. Pinabulaanan niya na sobrang yaman na niya. Kasi Mare, sabi nga niya, na mismanage ko lang. Pero ang totoo nun, marami pala sila nung mga time na yon. May mga production people siya, yung mga props nila, which is kailangan niya ng paglalagyan kaysa mag-rent siya. Pero Mare, di ba may mga murang so parang ginawa niyang bodega. Oo, may mga storage facility. Diba? Oo, may mga storage facility kung saan pwede kang mag-iwan ng mga mga bubot. Kaya Mare, nakakaloka na nga nito. Inamin nga niya na once upon a time, naging social climber nga ito. Mare, sa showbiz, alam mo, mahirap tanggihan yan. Oo naman. At magagaya ka sa mga ganyan, lalo na kapag ang mga naka-close mo sa showbiz, at yung talaga may pera, kailangan mo makipagsabayan kung saan sila pupunta. Diba? Okay. Pero Mare, alam naman natin na itong si Sneer kumikita na din. Oo. Diba? Yung isa sa mga serye niya, umabot yata ng 2 million views. Oo. Diba? May kita na siya. Pero ganun pa man, Mare, sabi nga niya, may mga kinikita siya pero parang dumadaan lang ito sa palad niya dahil ibinabayad niya din sa utang. I mean, at least marunong siya magbayad ng utang. Yes. Diba? Alam niya yung obligasyon niya. Yes. Diba? Parang tuloy naniniwala na ako dun sa sinabi ni Tony Fowler. Na parang tipong okay lang na magyabang ka. Okay lang na alam mo yung magkandalubog-lubog ka sa utang. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Kasi nga naman, 'di ba? Pag lumubog ka sa utang, which is may punto si Tony Fowler. Pag lumubog ka sa utang, didiskarte ka na ng papambayad mo. Yes. 'Di ba? Which is yun yung nangyayari kay Sneer, at ang importante nun, Mare, kahit na nalubog-lubog siya sa utang, hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho. Yes. Dahil may obligasyon May obligasyon siya sa kanyang pamilya. Correct. So yun na nga, Mare, nagbigay nga ito, Mare, ng inspirasyon sa lahat ng mga manonood ni Papa Oji sa kanyang vlog na sana yung mga artista na napapausbong pa lamang, wag magaya sa kanya na nung 'di ba? Nung kaputukan din ng YouTube channel niya, which is hanggang ngayon Mare, in fairness, talagang lalo pang sumikat si Sneer, 'di ba? 'Di ba? Among the influencers. Kasi siya na yung nabigyan ng spotlight. Hindi lang siya. Si Mika Salamanca. Correct, 'di ba? Isa din, 'di ba? Yung mga dating si Shuvi, Etrata, 'di ba? Pero Mare, matatandaan natin na ilang buwan, parang hindi naman buwan, parang taon na nga ang nakalilipas. Nung magkaroon nga ng issue itong si Sneer nga, na may mga utang nga ito. Correct, diba? Which is nadala niya nga sa loob ng PB at na-confirm ng taong bayan na meron na. Nitong nakaraang Sabado, tuluyan na nga niyang, ni-reveal na may mga utang siya. At dun sa PBB, Mare, dun niya nabanggit na umabot ng 7 digit yung kanyang utang dati. Kasi Mare, 900,000. Correct. Ang nire-rent mo sa isang buwan, sa isang taon. Hindi ba naman naabot ng 7 digit yung magiging utang mo kung hindi naman ganung. Kasi sinabi niya, Mare, na yung yung ibang content niya sa YouTube, hindi daw na monetize. So lugi. Pero ngayon, Mare, at least maski papaano ngayon nakakabawi-bawi na daw. Correct, hindi ba? Diba, lalo na syempre nabigyan siya ng platform. Hindi, tsaka ngayon ang dami niyang racket left and right. Diba? Sila Shuvi, very busy na din talaga. At least, alam mo yun, ang kinaganda lang sa kanya, ina-acknowledge na yung utang niya na hindi niya tinatakbuhan. Correct. Kasi, totoo naman, nagamit niya yun, nagpakasaya siya doon. Pero, doon pa rin yung accountability and responsibility na babayaran niya yun. Pero Mare, gusto ko lang... Di naman kagaya nagtatago na doon sa ibang bansa. Tapos, nangungutang na lang kasi hindi na kayang i-maintain yung sino kaya yan? Diba? But anyway, let's move on to that.
Oo, kasi wala naman yung kinalaman kay Isnir. Pero eto, Mare, ha, gusto ko lang din maintindihan ng ating mga pangga, lalo na ng mga nambabash kay Isnir, kasi bakit kailangan nyo ng kailangan nyo ng mahal, alam mo, nag-uumpisa ka pa lang na artista, kailangan nyo ng mahal na titirhan. Una po sa lahat, hindi na po basta-basta yung mga tao na yan. Correct. 'Di ba? Hindi na po basta-basta yung pwede nilang tirhan. Di mo naman pwedeng patirhan yan sa humble pa nga niya kasi nag-aangkas pa siya hanggang ngayon, ayaw diba? niya kumuha ng sasakyan, Mare, kasi ayaw pa niya ng dagdag na gastusin. Dahil gusto niyang makabayad muna ng utang. Pero gusto ko lang ipagtanggol si Isnir dun sa mga nang babash na bakit ganun? Kailangan mahal ang tirahan. Alam nyo, mga pangga, kapag ganyan na yung estado mo sa buhay, celebrity ka na eh. Kailangan mo na mas malaki at mas secured na lugar kung saan ka titira kasi hindi ka na basta-bastang tao. Alam mo, putulin kita dyan. Hindi lang basta sa celebrity kasi yan ngayon Sa estado ngayon, kahit ordinaryong tao ka, ang mahal na ng renta. Yes! Hindi lang dahil sa celebrity sila. Pero compare, Mare, sa mga nagre-renta ng 7,500, diba, 10,000, si Isnir 75,000. 'Di ba? Pero kasi, Mare, may kakilala kasi ako na nagsabi sa akin na kagaya niyan, ikaw, sabi niya sa akin, ang mahal ng nire-rent ko daw. Ako, Mare, sa sarili kong opinion, kailangan ko ng mas malaki at mas mahal na rerentahan kasi ang mga damit. 'Di ba, sa mo naman isasampay 'yun sa bintana? Correct, hindi. Kaya mahal yung renta ni Isnir kasi nga ginagawa nilang bodega. Yes, extension yun ng trabaho niya. Correct. Kung magkakonektado pa rin sa trabaho, hindi lang yung basta siya, alam mo yun, decide na ako dito, re-renta na ako sa BGC nga. Oo. Diba? Yung tigna 95,000 na condo yun. Yes. Tapos Skyflex tubig. Ganon. Pero, Mare, yun na nga. Ang maganda niyan, Mare, is sana mag-guide tong si Isnir ng mas mga nakakaalam sa showbiz kung saan murang pwede mag-rent. Feeling ko naman, kasi katulad niyan, diba, related pa din sa PBB, sana din, kagaya ng pag-impluwensya din ni Ashley Ortega kay Shuvi. Yes! Diba, sana, feeling ko naman din, maa-advisean din nila etong si Isnir, lalo pa syempre, hindi na mapipigilan yung pagpasok talaga ng trabaho sa kanya. Yeah. Diba? Pero, yun lang, nakaka-inspired. May mga kasi, Mare, may mga nagsasabi kasi na, nagpaka-social climber si Isnir na inamin naman ng bata. Kasi nga bago siya dito sa Maynila. Correct. Lahat diba? naman diba? Gusto niya makipagsabayan sa sa mga, yan din ang mahirap minsan sa mga bago sa Maynila. Na gusto makipagsabayan. Oo. Pero isang tao lang yata yung napanood ko during the interview na pinangarap lumuwas ng Maynila pero para, alam mo yun, hindi makipagsabayan sa mga tao. Alam pa din niya yung priority niya. Sino? Si Shuvi. Yes. Si Shuvi Estrata. Oo. Diba? Napaka-humble niya eh. Kumbaga parang sa storya nga nila, diba? Sa ibang vlog naman kay Meme, nakwento nga niya na si Ashley pala yung naglilibre sa kanya. First time niya kumain ng steak na hindi niya alam. Tapos nag-text pa siya sa tito niya ng pa-transfer naman ng pera kasi baka kanya-kanya kaming bayad dito. Yung mga ganon. Diba? Pero yung kay Isnir naman na kwento, walang masama kung mangarap ka. Kasi syempre, bakit ka nga ba luluwas ng Maynila? Kasi may pangarap ka para sa pamilya mo. Correct. Kasabay ng, alam mo yun, pangarap na yun, mga consequences na kailangan mong harapin tulad na lang magkabaon-baon ka sa utang. Pero kahit papaano, alam mo pa rin yung obligasyon mo. Ngayon, Mare, naiintindihan na natin kung bakit dun sa episode ng PBB dati, nasabi niya na sinabihan siya ng tatay niya na hindi mo na kami naaalala dito dahil maganda rin buhay mo dyan. Umiyak siya nun, diba? Lavish life, diba? Ang ginagawa na niya dito sa Maynila. Which is totoo. May mga times talaga na maganda yung, alam mo yun, namumuhay siya na parang na dito, na parang yaman-yamanan na siya dito at inamin niya yon, Mare. Diba? Kaya sana, sana maging aral ito sa mga bagong papasok sa showbiz. Maging inspirasyon. Maging praktikal. Diba? Si Isnir, ngayon pala natuto maging praktikal. Diba? Pero kung dati mo yan inalok ng kotse, malamang kumuha na yan ng kotse. Ng van. Utang na naman. Diba? Pero ngayon, diba? Lahat naman ng bagay, alam mo yun, pwede naman nating lasapin. Yes. Ng ikagiginhawa ng buhay natin. Gusto ko yung lasapin. Totoo naman. Tapos ikigiginhawa. Totoo naman, diba? Pwede mong lasapin yan pangarap mo yan. Diba? Huwag kang mainggit sa kung anong blessing ng iba.
Kasi, yun nga, diba? Pwede mo naman din yan makuha eh. Yun nga lang, ready ka nga lang sa consequences. Tsaka hindi dapat nagmamadali. Oo. Kumbaga parang lahat naman yan may proper timing eh. Oo. Hindi lahat ng bagay na parang, ay, bakit gano'n? Kasi uso yan eh. Kagaya ng ginagawa ngayon ni Isnir, hindi siya nagmamadali kahit nang dami nag-uudyok sa kanya na kumuha ng sasakyan. Ay, hindi. Diba? Nakamotor siya. Galing siya sa isang event. Makikita mo, sasakay siya ng motor kasi yun ang practical eh. Tsaka kung may mga friends ka naman. Tsaka mabilis, diba? Pasundo ka kay Bianca. Correct. Ng van. Diba? Ang nanay niya. Mas mahal pa yung van sa premyong nakuha niya. Correct. Parang si Bianca, hindi mo naman kailangan ng pera. Hindi, diba? At least may mga totoong kaibigan siya na talagang pinamumukha, hindi naman pinamumukha, kung hindi pinararamdam din sa kanya na hindi porket may kakulangan ka, etsepwera ka sa amin. Correct. Diba? Kasi may iba pa rin naman talagang may pera na may puso. Ikaw ba, Mare, nasubukan mo na makipagkaibigan sa mga mayayaman na hindi tanggap ng pagiging mahirap mo? Kasi, di ba may mga ganyan na bakit ba nagkakaroon ng mga social climber? Ang nangyari kasi sa... Hindi, teka muna, Mare. Bakit nga ba nagkakaroon ng mga social climber? Dahil sa mga, alam mo yun, dahil sa kagustuhan nilang makuha. Mabilong. Oo. Sa kagustuhan nilang tanggapin sila ng realidad. Oo. Kasi yung sa tanong mo, babalikan ko Hindi ako yung tipong dating mahirap na yumaman. Dati na ako nasa... circular na may mga may pera. Oo. Nung naghirap ako, tinalikuran nila ako. Yung mga mayayaman. Yun ang kabaliktaran. Nung nawalan ako ng lahat, sila yung tumalikod na una sa akin. Na hindi nila matanggap na meron silang kasama na naghihirap na. Yun yung nangyari sa akin. Hindi yun dahil sa una yung kumakaibigan ka sa ano. Doon ko din napatunayan yun eh. Pag may pera ka, diba? Ang dami mo kaibigan. Yes. Lahat yan masaya. Oo. Pero pag nawala na yung pera mo, wala na rin sila. Actually. Kaya alam mo yun, syempre, pinaramdam sa akin ng Panginoon, eto yung talagang totoong realidad, eto yung mundo. Binagsak. Pak. Diba? Pak. Lumagapak talaga ako eh. Alam ni Lindsay yan. Nawala yung mga kaibigan mo. Totally, nawala sila lahat. Di mo nga malapitan. Di mo nga mahiramang maski 500 pesos. Yes. Diba? Pero ngayon na unti-unti ka nakakabangon, dito na lang ako sa mga taong, alam mo yung kasama ko nung dumadaos-dus ako. Yes. Happy naman ako sa kanila. Correct. Kaya yung mga nagpaparamdam ngayon, yung mga dating may pera, kasi syempre, diba, na napapansin na tayo na tipong, uy, napapanood ka na sa ganito, ganyan. Okay, thank you for watching. Ganun na lang ako lagi. Diba? Please subscribe. Thank you for watching. Don't forget to hit the like button and the subscribe button, diba? Notification bell para lagi ka updated sa aming mga uploads. Ganun. Oo, kasi parang feeling ko ganun yung nangyari kay Esnir. Parang na-pressure siguro siya. Kasi syempre gusto niya siguro makipagsabayan sa lifestyle ng iba nakikita niya. Diba? Yun yung, alam mo yun yung sad reality eh. Yun nga, sabi mo rin kanina, dahil sa kagustuhan mo magmadaling umangat, umasenso. Yes. Ang ending, di mo na napapansin na napapahamak ka na. Oo. Diba? Ipinapahamak mo na yung sarili mo. Sa kagustuhan mo lang mapunta sa estado na hindi pa oras para sa'yo. Kung hindi mo pa oras. Sa galing yun. Sa bagay. Alam mo, totoo yan. Kung yung buhay ay hindi pa para sa'yo, wag mong madaliin kasi. Enjoyin mo ang bawat journey. May mas magandang journey para sa'yo. Correct. Parang sa Isnir, in-enjoy niya. 'Di ba? Yung bawat journey na naghihirap siya, lumubog siya sa utang. Yes, totoo 'yan. Si Tony Fowler ganun din. Na sinasabi niya, I'm not here to to inspire but to brag. Kung meron ako kasi deserve ko 'yun eh. 'Di ba? Lumubog ka man sa utang, pero alam mo, lumubog man sa utang si Isnir, pero gumagawa siya ng paraan para makapagbayad. Yes, na didiskartehan niya. Doon siya sumisipag. 'Di ba? Pero hindi ko sinasabing lubugin niyo yung yung sarili niyo sa utang Correct. Walang ganon. Sabi ni Geralda DB, inspirational pala ang kwento ni Sisa. Guess ka na sa believable story. Ay, grabe ka. Huwag ka mag-alala. Soon. Hindi totoo yan. Ay, wag yung binibigyan ng idea yung Jimshi Baka i-guess nila lahat ng mga DJ dito. Alam nyo kung yung kwento sa likod ng ngiti, sa likod ng pagkaharot na to, kung malalaman nyo lang, lahat naranasan ko, pati yung mga kamag-anak na yan, wala yata dito sa mundo na hindi pinagmalupitan ng kamag-anak. Kawawa naman kayo, no? Hindi totoo. Kasi naranasan ko yun. Yung padlakan ako ng gasol. Oo. Pagdamutan ako ng bigas. Dilata.
padla ka ng pantry cabinet kasi bilang nila yung maling sa loob. Yung mga ganon. Nakwento yan lahat ni Kapitana Sisa. Abangan nyo siya sa Believable Stories. Nakakaloka. Ay, ako wala akong mga ganyan. Diba? Kaya hindi ako pwede sa ganyan. Yung mga ganong aspeto, pero yun lang. As in talagang, naranasan ko na lang din na, oo nga no, nung binigyan ulit ako ng blessings ni Lord, parang doon ko na-realize na, oo nga, dapat pala, no, makontento na lang ako sa kung anong meron. Correct. Kaya yung iba, pag may mga, kunwari, may mga kung ano-anong bagong bago, di happy ako for you. Diba? Make sure lang fully paid yan, ha? Ganon. Sabi ng ilang gifts? Bakla naman? 24 months. Ano mo, minsan budol kasi yung mga ano. Alam mo yan yung dyan tayo napapahamak no? Yung yung pagpamasok sa store, tapos pag sinabi, nagdi-deferred kayo yet, ilang months. Pag sinabi, 24 months, okay. Sige, kuha ako niyan. Hiyang-hiya talaga ako, Mari. Nagtanong ako sa kasi may credit card na nga ako dahil itong si Sisa. Go, carry lang yan. Mari, tanongin mo kung may 24 months. Correct, diba? Pag tatanungin mo, minsan kung kaya mo pang isagad ng 36 months, kaya. Hindi pala yun. Hiyang-hiya ako noon kasi nagtatawag sila. Hindi. Pwede pala walang yun. hiya-hiya sa ganyan. Budol is life sa akin pag ganyan. Pag narinig ko na bigla yun, 6 months po, 9 months po. Sige, magkano? Ganun na. Parang buwan-buwan naatado mo lang yung budget. Correct. Kaya kapag may mga nakikita kayong mga diamonds, golds, huwag kayong baka naka 24 months din yan. Naman. Only at Mayet. Anyways, nako mga bangga, maraming salamat po sa inyong pagantabay. Hindi ba? Meron ka bang idadagdag, Ma? Wala na. I salute to Esnir. Saludo a lot of people na nagtatagumpay at hindi nagmamadali. Correct ka, diba? Anyways, mga pangga, muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora at ito ang Believable Stories. At ito po iba. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Tawag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy!